hindi niya kayang baguhin ang sarili niya. At tinanggap niya si Kristo bilang personal niyang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Amen. Papasok si Kristo sa kanyang puso. Kung paano itong tubig na to, pagka ininom ko, ay papasok sa aking buong katawan. Once na tinanggap ng sino man si Kristo sa puso niya, papasok ang Panginoon sa puso niya. At yung kanyang pusong maitim ay papaputiin ng Panginoon. Yung kanyang espiritong patay ay bubuhayin ng Panginoon. At ang Panginoon ay mananatili sa kanya. At siya ngayon ay tatawagin, alinsunod sa 2 Korinto 5:17, isa lang bagong nilalang. Isa ng bagong nilalang. Lahat ng lumang bagay ay wala na. Lahat ay pawang bago na. Hallelujah. Ang sabi ko, lahat ng lumang bagay ay wala na. Lahat ay pawang bago na. Yun pa rin yung anyo mo, yun pa rin yung pangalan mo, yun pa rin yung apelyido mo, yun pa rin yung kulay mo, pero yung kalikasan mo, purihin ng Diyos, yung puso mo ay brand new, bagong bago. Lahat ng ginagawa mong lumang bagay, lahat ng kasalanan ng ginagawa mo ay wala na. Dahil yung mithiin ay wala na. Dati noon, ito yung gusto mo, buhay sa mundo. Nung pumasok na si Kristo sa puso mo, bigla ka nag-turn around. Ang gusto mo ngayon ay buhay kay Kristo. Amen. Dati gusto mo noon, mga bagay na pansarili. Nung tinanggap mo si Kristo sa puso mo, gusto mo ngayon ay mga bagay na pang Kristo, pang karangalan ni Kristo. Amen. Dati noon, talunan ka. Pero dahil kay Kristo, ngayon, tagumpay ka na. Dati noon, tinatahak mo, puro dilim. Pero dahil kay Kristo, puro liwanag na siya ngayon. Dati noon, tinatahak mo, puro karamdaman, patungo ng kamatay. Ngayon, tinatahak mo, kalusugan, patungo sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. Dati noon, tinatahak mo noon, ay kaharian ng dyablo. Paikot-ikot ka lang sa kaharian ng dyablo, amen. Pero ngayon, purihin ng Panginoon, tinataka mo yung kaharian ng Diyos. Nung dati nung Panginoon mo ay dyablo, kasalanan, sarili mo. Ngayon, ang Panginoon mo na ay si Kristo, anak ka na ng Diyos. Amen. Lahat ng lumang bagay naglaho na. Lahat ay bago na. Amen. Dati nung kakosa kayo ni Satanas, magkabarkada kayo. Ngayon, si Kristo na yung kasama mo. Amen. Siya na yung Diyos mo. Siya na yung Panginoon mo. Siya na yung manggagamot mo. Siya yung tagapagligtas mo. Siya yung tagapagpala mo. Dati nung kahit siya ka pumunta, kasama mo yung dyablo, kasama mo yung kasalanan, kasi kung nasa ng kasalanan, doon yung dyablo. Ngayon, kahit siya ka pumunta, kasama mo si Kristo. Ang malinis na buhay. Banal na buhay, matawid na buhay. Amen. Dati nung marami kang inaalala sa buhay, pampamilya, pag-aaral, kinabukasan, pati pag-aasawa. Ngayon, wala ka lang inaalala because He lives. You can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And you know, we know, He holds our future. And life is worth living. Say it, because He lives. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. At kahit anong bulong ng dyablo sa'yo, wala nang effect. Amen. Wala nang siyang kakayahan para ikaw ay itapon sa kapahamakan dahil meron ng Kristo na kumukontrol ng buhay mo. Amen. Ang sinamang na kay Kristo isa ng bagong nilalang. Bagong nilalang. Amen. Bagong nilalang. Bagong nilalang. Bagong nilalang. At kailangang malaman ito ng lahat ng makasalanan na pwede sila magkaroon ng bagong kalikasan. Hindi ka na mag-i-struggle sa kasalanan kasi wala na ang desire. Kagaya nga yung kaibigan kong si Man, lagi kong kinukwento, 20 years kong best friend yun. Ngayon, nakita kami sa Amerika dahil pinapunta niya ako roon sa Houston, Texas. At sabi niya, dito ka muna mag-stay. Kasama ko nga si nanay noon at si Rapi, si Rachel, si Junjun. Ito meron kami sa kanila almost a week. Ay, hindi siya maniwala na ako nga'y man of God na at nabago na. So, ang ginawa niya ay bumili ng ng baka at saka ng baboy, inihaw niya. Kasi meron siyang garden sa bahay niya eh. Tapos naglabas siya ng mga alak na state child. Tapos kumuha ng 2 baso, naglagay ng yelo. Tapos inilagay yung alak doon sa 2 baso. Yung isa sa kanya, yung isa, hindi ko alam kung kanino. Amen.
Amen. And sabi niya, taas mo na yung baso mo. Tawag niya pa nga sa akin nung pare. Pero hindi naman ako pare, Sabi niya, pare, sa akin, kinig lang ako. Sabi niya, toast na tayo. So, hindi ko tinataas yung baso na merong laman ng stay-chain na alak. Pwede natin tawagin Johnny Walker. So, panay ang inom niya, wala naman nagtataas ng baso. Ginawa niya, nilapit yung baso sa bibig ko, pinaamoy sa akin yung alak. Wala rin umaamoy. So, sabi niya, ano nangyari sa'yo? Dami ka nang nainom, ikaw hindi ka umiinom. Sabi ko, sinabi ko na nga sa na bago ko Sabi niya, pero nakakapagtaka naman, nilalapit ko na nga yung alak sa bibig mo hindi mo man lang tinitikman. Kasi wala na nga akong desire Pag nabago na ni Kristo ang kalikasan mo, wala ka ng desire. Ang desire mo ngayon ay makalangit, makadiyos, malinis na pamumuhay, banal na pamumuhay, Kristong pamumuhay. At lahat po ng panunukso, ginawa po niya sa akin. Amen. Lahat. Pero wala pong effect. Kasi nga, bago na yung buhay ko January 12, 1986 na ako'y makakilala sa Lord. Ako yung leader ng inuman. Mga kaibigan ko, judge, colonel, general, piskal, negosyante, seaman, mga kapitan ng barko, mga opisyal. So, walang tumagal sa akin sa inuman. Lahat yan sila, surrender. Tulog na sila, gising pa ako. Hindi nila kayang uminom, nainom pa ako. Kaya na ako'y makakilala sa Lord, kaibigan ko pa rin sila mga ilang buwan. Palaging inuman yan, gabi-gabi yan Walang tigil yan. Palipat-lipat lang ng lugar, palipat-lipat ng nightclub. Dumating ako. Yun pa rin yung mga kaibigan ko. Kasi marami kong kaibigan Kahit saang lugar may kaibigan ako. Ako yung leader. Expected nila, masayang inuman na naman to. Kasi nga, ako yung nagpapasaya sa inuman Alakwento, tapos laging may pera, sinasagot yung kulang sa inuman, pulutan, at iba pa. Kaya pag dumadating ako, nagkakabuhay yung inuman. Di tuwan-tuwa sila. Ang tawag nila sa akin noon, Rene. Kasi nga, Renato. Ang ibig sabihin, born from the heart of God, magandang lalaki, apostol, maka-Diyos. Hindi natatalo, laging nananalo. Si Satanas, bugbog sarado sa kanya. Kaya yung pangalan ko, Renato, palayaw ko, Rene. Sabi nila, yan ang si Rene. Yan, simulan na natin yung inuman. Di upo naman ako sa upuan, sa gitna. Kasi nga, ako nga yung leader So, tataka sila sa inuman na yun, hindi ako umiinom. Sabi nila, ano nangyari sa'yo? Dati nun una ka palaging umiinom. Hanggang hindi ka umiinom, hindi kami makakainom. Kasi nga ako leader Alam nyo, kahit sa kasalanan, may leader Amen. Hindi sila makakainom, malibang uminom ako kasi ako nga leader Kaya, pag nakainom ako, saka sila iinom. Kasi nga, sa kasalanan, may leader din Sabi nila, hindi ka umiinom. Sabi ko, wala na akong gana Wala na akong desire. Sabi nila, paano ka nawala ng desire Ikaw nga yung talamak sa inuman. Ikaw nga yung mahilig uminom. Lahat ng kasalanan, dala mo. Sabi ko, dati yun. Sabi niya, ilang buwan lang tayo hindi nagkita. Paano nangyari yun? Hindi ka naman nagkursilyo, hindi ka naman nag-New Year's resolution. Sabi ko, wala na ako talagang desire Ako, iba na yung feeling ko. May nangyari sa akin. Paano nagkaganon? Sabi ko, si Kristo pumasok sa puso ko Sabi nila, asan? Sabi ko, hindi niyo makikita kasi nasa puso ko nga Kailangan tanggapin niyo siya na may pananampalataya. Kasi alam niyo, yung alasinggero, pilosopo yan Amen? Kailan pumasok? Ako noong January 12, 1986, ako noong nakalipas na January. Saan lugar? Kako doon. Sa kalsada. Amen. Sa pamamagitan ng brochure. Kaya yan ang mga pilosopo Sumasagot naman ako. Sabi niya, paano nangyari yun? Tinanggap ko nga siya Kagaya kako niyang alak na iniinom niyo, tinatanggap ng katawan, hindi pumasok sa inyo. Kako yun ang nangyari. Kako tinanggap ko si Kristo, pumasok sa puso ko. Kaya kako, wala na akong desire. Ba't ka nagpunta rito? Yun, kako, ang magandang tanong. Para kako daling kayo kay Kristo. Para kako i-share sa inyo yung bagong buhay. Para sabihin sa inyo, pwede kayong lumaya sa kasalanan. Pwede kayong magkaroon ng bagong kalikasan.